Tara sa Australia! Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. Hi mga kabayan, mga ka-student visa na nasa Australia, sa mga nasa Pilipinas po at saan mang sulok ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So bali, quick update lang ng student serye ko dito sa Australia. Di ako nakapag-vlog for the past 2 weeks. Na-busy sa school at sa trabaho. Bali, actually, last week ay midterm break namin sa CQU. So 1 week yun, or 5 working days. So yung 5 working days na yun, 2 days nasa trabaho ako. Then 3 days naman, ito yung panahon na magka-catch up ka sa mga assessment, case study at quizzes. Actually, pag midterm break, parang sa akin, personally, imbis na matutuwa ako kasi parang makakapagpahinga ka, pero hindi yun ang totoo kasi ito yung panahon na ine-expect ng mga tutors, coordinators, or lecturers ninyo na gawin mo yung mga assessments mo. So, ang assessments na to ay either case study, research work, or quizzes. So, yung 3 days na sinasabi ko, out of 5 business days, isang subject lang yung nagawa ko. Ito yung law na subject wherein meron akong 2 case study at isang case study lang yung nasagutan ko. So, gahol na naman ako sa oras kaya puyat-puyat na naman ito kasi actually sabay-sabay na yung submission ng assessment namin kasi after 6 weeks ulit is exam na kami, final exam for term 1 2024. Diba, ang bilis ng panahon. So, sa mga nagbabalak po na mag-apply sa Australia on a student pathway, kung mapapansin nyo, kung talagang plano nyo at gustong-gusto nyo at meron kayong capacity, please go ahead kasi ang bilis po ng araw, hindi natin namamalayan. Pero syempre, bago tayo mag-apply dito is handa tayo sa iba't ibang aspeto ng buhay. Yun lamang. So, bale, actually, ang topic natin today ay about pa rin, connected sa pag-aaral dito sa Australia. So, disclaimer lang po, ang aking mga isi-share sa inyo or i-discuss sa inyo ay base sa aking opinion at yung iba ay base na sa experience ko for the past 4 months na nandito po ako sa Australia. So, November, December, January, February, March. Actually, magpa 5 months na pala kami this coming April 16th. Yun. So, 50 nga pala. So, bukas ang pang 5 months namin. Ang bilis ng panahon. So, yun. So, ang i-discuss natin ngayon ay sa sulit nga ba ang mag-aral sa Australia? So, para sa akin, ito ang pinaka-fastest, pinaka-mabilis na makakapunta ka sa Australia. Pero ito ang pinaka-costly. So, financially, dito talaga usually nag-struggle. Kung kagaya ninyo ako, nakukunin ko ang fees ko sa aking sinasahod ay napakahirap po. It's pressure and stress ang kakaharapin natin. So, sa mga meron nakahandang pondo or funds para sa kanilang pag-aaral ay well done po sa inyo. Kasi matatanggal po ito sa isipin ninyo at makakapag-focus kayo, makakapag-decide sa mga kailangan nyong gawin pagdating dito sa Australia. So, balik tayo. Sulit nga ba ang mag-aral dito sa Australia? So, nung nag-submit po ko or nag-apply po kami ng student visa, isa sa requirement ang mag-submit ng Statement of Purpose or tinatawag na SOP at entrant. So, doon mo sasabihin bakit mo napili ang Australia, bakit Australia, at bakit ito yung kurso na napili mo. So, yun naman po, alam natin na internationally recognized ang education ng Australia. So, kahit po manatili ka dito or umuwi ka sa home country mo, ay sigurado ka pong bit-bit mo ang knowledge or education na natutunan mo. No one can take that away from you. Yung knowledge and skills na natutunan mo po, at kung dito mo nagamit, na-expose ka sa methodologies and approach ng Australian education is meron ka na pong bala pag harap mo sa battlefield na tinatawag nila. So, this is internationally recognized. So, kahit anong mangyari, matapos mong pag-aaral mo, is panalo ka po doon. So, meron akong konting listahan nung sa tingin ko na sulit nga ba ang mag-aral sa Australia. Although, napaka-costly po. Tapos, depende pa yan sa kukunin mong program dito sa Australia. So, magkakaroon po ako ng ibang topic kung talaga bang makakaya nating tustusan ng ating tuition fees or fees dito pag nag-aaral habang nagtatrabaho.
Kasi ako personally, master ang aking kinukuhang program, 2-year program sa isang universidad sa Brisbane campus, and yung sinasahod ko po ay kulang sa aking fee, sa aking binabayarang fees. So, diyan papasok kung paano ko natutustusan ang pagbayad ng fees. So, magkakaroon po ako ng ibang portion. Actually, doon na po kayo magkakaroon ng decision making na magagamit nyo dito sa sa pag-aaral nyo po dito sa Australia. So, kailangan nating magdesisyon kung ano ang tatahakin natin pagdating po dito sa Australia. Kasi, kung hindi natin mabayaran ang ating fees, ay makakancel ang ating visa at masasayang po lahat ng effort, time, energy, finances, support, kung anong pa po ang ating ibinala noong tayo ay nag-a-apply dito sa Australia. Sapagkat hindi po madali ang pag-a-apply. Lalo po ngayon na naging mahigpit ang Australia sa immigrants or sa most especially sa student visa pathway. So, meron akong konting listahan dito. So, yung number 1, sulit nga bang mag-aral ng Australia? High quality of education, yes. Number 2, dito sa Australia, although full-time student ako, binigyan kami ng capacity o binigyan kami ng opportunity ng rights na magtrabaho habang nag-aaral. So, parang iba, sinasabi nila ay OFW student ka dito. Although, yun ang is limited lamang yung number of hours mo. Kasi, full-time student ka, so dapat ang focus mo talaga ay mag-aral at hindi magtrabaho. So, yun ang isang kagandahan. Kumikita ka habang nag-aaral. So, parang double benefit sa'yo. Ayun, pero nga ang tanong nga doon ay, kasya ba ang iyong kinikita para mabayaran ang iyong fees? So, depende po yan sa lifestyle nyo, sa eskwelahan na pinapasukan nyo, at sa programa po na inyong in-enroll pagdating dito sa Australia. Although sa Pilipinas, di po ba pag college, may working student na din tayo, or kapag nagma-master doon, actually, ang masters doon ay 2 weekends pumapasok, or one weekend, either Saturday or Sunday. So, nagtatrabaho ka rin doon. Pero dito kasi, syempre, pag nasa ibang bansa tayo, unang-una pa lang, yung pag-adjust mo ng kultura, kasi ibang-iba sa nakasanayan natin. So, napakahirap. Yan yung isang challenge na pagdadaanan mo, is yung adjustment process. Yun. So, ayun, ang kinaganda. Kumikita ka, and then nakakapag-aral ka pa. So, checkmark tayo doon. Susulit ba? Tingin ko. Pero, disclaimer po, matinding time management skill at lakas ng buo ang loob at lakas ang loob ang kailangan mo po. Sapagkat napakahirap po pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho po dito. Yan lamang po ang aking masasabi. Lalo kung may pamilya ka pa, so hatiin mo talaga ang oras mo. So, dapat malakas buo ang loob mo. Huwag kang panghihinaan dito. Although, valid po na napapagod lang tayo, tao lang tayo, pero wala tayong choice kundi bumangon ulit sa araw-araw at harapin ang ating pakikibakas sa buhay. So, number 3, ang maganda rin dito sa Australia, kahit naka-student visa tayo, ang good news ay pwede po nating dalhin ang ating mga dependents. So, hindi porke ako lang yung estudyante dito, ako lang ang pwedeng pumasok sa Australia. Hindi po. Sa GTE or sa SOP po natin noon, nagkaroon din ng SOP ang aking asawa at anak. So, bukod po sa akin, meron din. So, kailangan nilang i-document or ibigay yung reason nila bakit kailangan nilang sumama sa akin. So, yun. So, sino bang mga dependent? Usually, sa kagaya kung may pamilya or sa may mga partner, pwede niyo pong dalhin ang inyong immediate family. So, pag sinabing immediate family, ay inyong spouse at ang inyong anak. So, yung anak ko is 10 years old, so allowed pa po siya. So, hindi po ako magko-comment regarding sa age because hindi pa po ako nag-research kung yung 18 years old and up ay hindi na pwedeng dependent kasi kailangan na rin niya mag-apply ng separate student visa. That I cannot comment as of yet. Pero sa personal experience namin, yung anak ko dahil 10 years old lang siya, she's one of my dependent kasama ng asawa ko. So, yun. Sa mga single naman, ang pwede nilang isama ay yung mga de facto partner nila. So, pwede po yan. Pero ang mga parents, brothers and sisters, mga pamangkin, hindi po natin sila pwedeng dependent. So, sulit bang mag-aral sa Australia? Madadala mo yung dependent mo?
Of course po, malaking bagay na nandito ang dependent natin. Kailangan natin ng moral support sa panahon na nagta-transition tayo sa ating buhay. Ang pag-abroad, ang pangingibang bansa is a major decision. So, kapit kayong magkakasama para tahakin ng magkakasama at buo ang loob ang mga pagsubok na mga ito na ating kakaharapin. So, yon. Then, number 4. So, kagaya ko po, pag natapos ko ang aking pag-aaral after 2 years, although sa ngayon ay nagkakaroon ng usap-usapan, so, hindi ko rin masabi, pero kung meron pa man, ay ito ay isa sa magandang benefit na sa tingin ko ay sulit talagang mag-aral sa Australia. Kasi meron silang postgraduate visa or ang temporary graduate visa dito sa Australia. So, pwede kang mag-stay ng 2 to 5 years. Depende po sa kinuha mong kurso. So, dapat talaga pag nag-apply tayo is talagang research natin kung may student visa. Kumbaga, futuristic po and long-term yung tinitingnan natin sapagkat totoo, nag-invest po tayo dito. Isang malaking sugal ang ating tinatak. At syempre, sa sugal, gusto talaga nating manalo, kahit naman sino siguro. Alas, ang objective niya ay matalo. Ayun, so hanggat maaari, gusto nating manalo sa lahat ng laban na ating kinakaharap sa buhay. So, yung postgraduate visa na yan, or temporary graduate visa, antayin natin by July 2024 kasi maglalabas ng changes. Ang alam ko magkakaroon ng changes sa immigration policy. So, isa rin po ako sa nag-aabang kasi yung age ko po ay affected na po. So, kung hindi man po, ito naman po yung tinitingnan namin na chance na mababawi po namin lahat ng ininvest namin. So, for me, education is an investment at may kasamang cost po ang pag-invest. So, it's either yung emotion mo, yung physical mo, mentally, financially. So, yun yung mga cost na ininvest natin. So, itong 2 to 5 years, ay malaking bagay po yan. Pag nagtrabaho ka na kasi hindi ka na mag-aaral by that time, so malaki na yung chance mo na mababawi mo yung cost, and then yung fees, and then ito na rin yung chance na makakapag-focus ka at makakapag-isip ka kung ano pa ang gusto mo, kung gusto mo bang magstay pa sa Australia, or after nito is balik tayo sa ating home country or sa Pilipinas. Kasi lagi naman nandyan ang ating bansa. Actually nga nitong nagpunta kami dito, parang mas naging patriotic ka pa kasi mas pinagmamalaki mo yung bansa mo sa ibang tao. So, yun din po ang nakakatawa. It doesn't mean na kapag nasa ibang bansa ka ay hindi mo na mahal ang Pilipinas. Parang nagiging opposite pa nga po kasi longing ka sa country mo. Katulad ko, na homesick ako, minsan di ko maintindihan kasi hinahanap-hanap mo yung nakasanayan mong buhay at pamumuhay sa ating bansa. So, yun po. Ang temporary graduate visa, kung sulit bang mag-aral dahil merong temporary graduate visa, yes po. Yan. Then, next is pagkakaroon po ng additional points. Kapag kasi dito, syempre kung ang long-term plan mo ay ma-PR or permanent resident, in the future, pag nag-aral ka po sa Australia, magkakaroon ka ng additional 5 points. So, most likely, lahat sa atin ay gusto ng magdiretso ng PR pathway, but unfortunately, mostly ay nagtutungo sa student pathway. It's either hindi po na-recognize yung education natin, or ito yung pinaka-easiest path, or gusto nating mag-increase ng points, or mag-increase ng points sa pagkakuha mo ng Australian Bachelor or Australian Equivalent to Education at Australian Experience. Next po is with regards to taxation naman. Dahil nga estudyante tayo, hindi po ganun kataas yung ating tax. Sinasabi kong hindi ganun kataas dahil meron pong a threshold kagaya sa Pilipinas. Sulit ba with regards to taxation habang nag-aaral? Yes. Next ay ano ba? Kung sulit, wala na akong ibang maisip. Yun yung mga sa tingin ko ay sulit na sulit. Pero sa tingin nyo ba, sulit ang lahat ng pagod? Kung maniniwala po kayo, kasi nandito na po tayo tumuloy na po tayo sa battlefield. So, wala na po tayong
chance na mag-retreat, or unless kapag hindi mo na po talaga kaya at lahat na-exhaust mo at lahat ng means at talagang ang way out mo na lang ay bumalik sa Pilipinas, ay wala na po talaga tayong magagawa doon. Pero sa mga piniling manatili at patuloy na makibaka dito sa Australia is lahat po titiisin natin, lahat ng pagod, hirap, at hindi po talaga madali. Yun ang masasabi ko sa first 5 months na nandito kami sa Australia. Minsan talaga, totoo yan. Parang napapaisip ko, binigyan ko ng problema ang sarili ko. Pero parang mas malakas yung faith ko kay Lord na siya ang nag-approve ng visa namin. So, surely, meron siyang purpose bakit nandito kami ngayon. Too early pa. Pero sa buhay naman natin, di po ba? Kailangan nating magsakripisyo. Kailangan natin ng hard work kung may gusto tayong ma-achieve sa buhay natin or sa mga anak natin or sa pamilya natin in the future. So yun lamang po mga ka-student visa. Please do like and subscribe my YouTube channel, Ako at ang Australia, for more updates regarding our life here in Australia on a student visa. Bye!